A blessed morning to everyone! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa mga nasa online po dyan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po, tayo po'y tumayo. Salamat po sa buhay nyo at kayo nakarating dito sa Amen. bahay sambahan. Ano? Pwede po ba natin kumustahin ang bawat isa? Kumusta po ang bawat isa? Ayan. Napakasaya magpuri sa Panginoon. Napakasaya. Handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa Panginoon? Amen! Hindi ko marinig. Handa na po ba magpuri ang bawat isa? Woo! Ayan. Hallelujah! Hallelujah! Lahat po ay sumigaw! Woo! Sagalat! Yes! Bisan mo po, sumigaw! Sagalat! Yes! Bisan pa, sumigaw! Sagalat! Yes! Sumigaw! Sagalat!
sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang hallelujah! Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon, sa iyong pinalalanas, Panginoon, ang pag-ibig sa amin, O God. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka! Hallelujah! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa Panginoon, di po ba? Amen! Nawawala yung problema natin sa buhay. Amen! Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Ang sabi mo po, Panginoon, sa iyong mga salita, ang sino mang nananatili sa lihim na dako ay mananatili sa lihim na makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga puso. Sabay-sabay po natin awitin. O Panginoon. Hallelujah. Panginoon, nandirito kami ngayon, O God. Papasalamat. Oh God, tanggapin mo ang aming papuri, Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Minsan pa po, Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa
sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawagan, sa'yo lamang matatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. O Diyos, tanggapin mo ang papuri namin sa iyo, O God. Taos puso po namin, Panginoong, iaalay, O God, ang aming buhay sa iyo, O God. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri. Ang papuri ko lang sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, ang Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili. Come on, church. Hallelujah. Sasambahin ka namin, Panginoon. Oh God. Hallelujah. For the last time, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Oh God.
Namnamin lang po natin yung pangako ng Panginoon. Maaari po bang tanggapin natin siyang muli bilang ating tagapagligtas? Oh, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya, nandirito kami ngayon magpupuri. Sa iyong sukdulang biyaya, humihinga kami, may buhay, at ilalan lang namin sa iyo yung aming buhay. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, God. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa, habang hindi karapat-dapat magkukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. yakap mo ako sa aking Karumihan, ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh God. Walang salang manunubos ang umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katuwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karumihan, ibig mo ako nang di kayang yakap mo ako, yakap mo ako sa
Hallelujah. Come on, declare this. Hallelujah. We worship you, oh God. Oh God, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, declare this. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on, give him praise. Hallelujah. We praise your name, oh God. Hallelujah. 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 We give you praise. Hallelujah. Come on, give him praise. Hallelujah. We worship you, oh God. Come on, give him praise. Palapatin ng Panginoon. Hallelujah. Come on, shout hallelujah. Sing your praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you praise, oh God. We give you glory and honor. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. We give you praise. We give you praise, oh God. Hallelujah. Come on, just worship him. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Once again, with God's people's voice alone, declare this, wala kang katulad. Come on, sing. Come on, give him praise. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po. Wala kang katulad. Salamat po, Panginoon. Every morning, O God, you are faithful, O Lord God. Wala kang katulad. Hindi mo iniwanan ng iyong mga anak. Hindi mo pinabayaan ng iyong mga anak. Ikaw ay naging tapat sa kanila, Panginoon. And that is what we'll continue to declare this morning, O God. Ang katapatan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, O God, sa umagang ito. Patuloy kang kumilos, Panginoon, O God, sa aming mga buhay. Patuloy kang kumilos, mangusap sa amin, Father God, as we entrust you everything, O God. Indeed, your presence is in our midst. Your presence is in our hearts right now in Jesus' name. We give you glory and honor and praise. Everybody say and agree. Amen, amen. Amen, amen, amen. Sige po, makakaupo na po kayong lahat.
Praise God. Amen. Praise. Praise the Lord. Amen. Pakibati ang iyong katabi, sabihin mo, good morning, magandang umaga. Praise God. Amen. We want to thank the Lord for that. Patuloy lang natin dinideclare na tapat ang Diyos. Hindi rito masabi niya tapat ang Diyos sa kanyang buhay. Never siyang pinabayaan ng Panginoon. Sino rito masabi niya ganyan? Never siyang pinabayaan ng Diyos. Taas ang kamay. Yeah. Amen. Saya natin. No? Sino rito masabi niya kung pinabayaan siya ng Diyos, pupulutin siya sa kangkungan? Okay, hindi lang niya ma-imagine. You can never imagine kung ano mangyari sa buhay natin pag tayo pinabayaan ng Diyos. But we thank God for this morning as we worship the Lord. We have this assurance na nararamdaman lang natin na ang tapat ang Diyos at lagi niya tayong sinasamahan. Amen? Praise God. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise. Okay. So, of course, as you can see, nagbabago ang itsura. Hindi naman nagbabago, pero umaadapt na tayo sa panahon. Ilang days na lang talaga ay Pasko na. Sabi mo sa iyong katabi, tanongin mo yung katabi mo, sabi mo, buhay pa ba yung sweldo mo? Okay. Tapos na yan, no? November 5 na. Okay. So, praise God. Okay. Hindi sumagot, di ba? Hindi sumagot. But we thank the Lord, sa ramdam natin na Kapaskuhan na, yung mga ushers natin ay pulang-pula. Tama po ba? Okay. And of course, may mga design na tayo sa nakikita natin sa ating paligid. Okay, so mga kasipagan ng ating mga volunteers dyan, okay? We want to thank the Lord sa kanilang mga buhay. Alright, minsan papalapakan natin ng Panginoon. Yan. So, kung gusto nyo ng Christmas tree, okay, siyempre may bayad yan. Kontakin nyo na lang si Kuya Chris para sa Christmas tree. Nevertheless, we want to thank the Lord for the things na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Whenever tayo ay lumalapit, whenever tayo magsisimba, tayo ay, of course, excited makita yung mga kaibigan natin. Tama? Okay, excited ka bang nakikita yung katabi mong yan every Sunday? Okay. Hindi ka nagsasawa sa katabi mo? Sakto lang, di ba? Sakto lang. Okay. Yes. Pero, other than that, pag tayo ay lumalapit sa Panginoon sa masamba, excited din tayo na magpuri sa Kanya. At kagaya na naranasan natin kanina, we have experienced God's presence, and yun lang yung i-cherish natin baon natin sa ating mga buhay, yung presensya ng Panginoon na na-enjoy lang po natin. That is why we continue our series about seeking God and finding His will. Okay? Nakaraan, pinag-aaralan natin about humility, about contentment, about faith. Okay? Ngayon, I want to share with you something about what if God really appeared. Paano pag talagang nagpakita ang Diyos? O paano pag talagang kagaya ng naranasan natin, naramdaman talaga natin ang presensya ng Panginoon? Ano yung mga bagay na matututunan natin dyan? O mga bagay na lagi natin tatandaan whenever we seek God. Okay? Kapag hinahanap natin ang Kanyang kalooban at kapag nararanasan natin siya sa ating mga buhay. Amen? Handa na po ba tayo? Amen. Today I want to share with you theophany. Sabihin nyo nga, theophany. Okay. So, theophany, of course, it's a Greek of theo, meaning God, and phany, meaning appearance. So, when God appears. When God appears. Okay, nasabi natin, seeking God. Paano nga pag biglang nagpakita sa sayo? Anong gagawin mo? Anong magiging reaction mo? O what if you're seeking God, and paano pag meron siyang pinakita sa iyo, meron siyang pinapagawa sa iyo, ano ang magiging response mo? So, this morning, we're going to talk about an account in the Old Testament na kung saan ay, I'm sure maraming beses nang nabasa, pero hihimay-himay natin, okay, please bear with me sa mga verses ng mga babasahin natin. Ano yung mga bagay matutunan natin doon? Nang sa ganun, ma-apply natin sa buhay natin ngayong panahon na patuloy na hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Okay.
But before that, konting ano muna, patalastas o plug-in. Okay. So kahapon, kasama na ilan sa mga members natin na free sila pag Sabado, ay ang church natin nag-conduct ng beach clean-up. Ano niyo po yung beach clean-up? Ayan. So, sa East Coast Park ay nagkaroon ng parang simpleng beach cleanup lang yan. Alam mo naman natin na Singapore ay malinis. Tama po ba? Okay, tama, malinis, generally. Pero syempre, pag kayo ay nagja-jogging or nagbabike dyan, pumipisita sa beach coast, sa East Coast, kapag umaga, maraming trash dyan na anod ng tubig o ng dagat. So, nag-volunteer tayo, nag-register tayo sa national parks. Okay? And of course, binigyan tayo ng permit. So, mga kasama natin dyan, mga youth at saka mga young and not so old couples. Yan, di ba? Kailangan ba natin sabihin old, pero not so old. Okay. Okay. Young ones. Young ones. Yung ones ay O-N-C-E. Okay. Tama po, no? So, yan. So, nakita natin, enjoy. Kahit sunugan ng araw dyan. Okay? Pero masaya naman. Nag-start tayo ng 8:30, around 9 o'clock. Tapos, natapos before 10. Tapos, kumbaga, ang isang importante dito, experience Nakakatuwa habang nagpupulot kami, may mga taong dumadaan nakangiti. Tapos nagsasabi sila, thank you, thank you. Sabi namin, thank you for what? Alam natin kung bakit sila lagi thank you. Di ba? Nagte-thank you sila kasi nakikita nila tumutulong tayo sa paglilinis ng coastal area. Hindi naman yung kabuang East Coast na nalinis namin. Okay, hindi ko alam kung baka pagalitan ako ng mga magulang ng mga batang sinama natin. Pag parang MMDA kami dyan. Pero at least that area B yung na-assign sa atin. Kung gagawin kayo dyan sa may Old Town Coffee na parang kainan dyan, doon tayo nag-ikot and namulot ng mga basura. Karamihan doon sa napulot nila ay mga plastic, mga cigarette butts, saka mga fishing nets na nasisira sa dagat, tapos delikado yan sa marine life. So much for that. We want to thank the Lord for the volunteers na nag-participate. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Ginawa yan ng ilan lang, pero ginawa yan ng buong church. Tayo pong lahat ang gumawa po dyan. Amen? We have participate. So, tingnan natin sa mga susunod. Other groups naman, kung anong papagawa natin. Paglinisin natin ang kalsada, pagpinturahan natin ng mga walls yan. Biro lang or anything. Okay. Magtrabaho sa dumping site, mga ganon. Okay. Parang lahat yung sumimangot na yun. Okay. Anyway, I want to thank the Lord for that opportunity. Simple lang po yan. Ang pinakamatagal yata namin ginawa ay yung nagkainan. At after that, ang naging end ng kwento ay magkakaroon ng weigh-in, Biggest Loser. So napag-usapan na naman ng mga timbang at mga kinakain. Okay, nevertheless, it's a good opportunity. Minsan pa palapakan natin ang Panginoon for the volunteers. Amen. Praise God. So, let me start with you with a young boy's dream. May isang bata na naginip daw siya at sa panaginip niya, nagpakita ang Panginoon sa kanya. Pagkatapos, ito ay lumang kwento sa isang kumbento o seminaryo yung setting. Pagkatapos noon, ay pagkagising ng bata, lumapit siya doon sa ministro, sabi niya, or sa minister. Either, iba't ibang version na to pastor or priest. Sabi niya, minister or pastor, I had a dream last night. Sabi niya, talaga? What was your dream? Sabi niya, it's Jesus. So sabi nung pastor, hindi siya niniwala. Talaga ba? Si Jesus nakita mo? Yes. Okay, sige, ganito. Para mapatunayan natin si Jesus yun, na nakita mo sa dream mo, mamayang gabi, pag napanaginipan mo ulit siya, tanungin mo siya, Jesus, my pastor is asking kung ano yung mga kasalanan na nagawa ko o nagawa niya na gusto namin itanong sa iyo. Parang ganon. Ang weird yung tanong ng pastor. And then, of course, sabi ng story, gabi ulit, na naginip yung bata at nakita nga niya si Jesus. At tinanong niya yung question. At ang sabi ni Jesus, nag-reply sa kanya, I have forgotten the sins. Pinatawad ko na at kinalimutan ko na yung mga
kasalanan na iyon. Okay? Tapos, nung nagising na yung bata, kinamagahan, nilapitan niya yung pastor, Pastor, nanaginip ulit ako, si Jesus ulit. Sabi ng pastor, sige, ano ang sabi ni Jesus sa tanong mo? Sabi niya, nakalimutan na raw niya, pinatawad na raw niya. Sabi ng pastor, talaga si Jesus yung nakita mo. So it's a nursery or parang elementary story lang naman. Nevertheless, we were reminded of who God is. So when God appears, ano yung bagay na nararanasan natin o ano yung katotohanan na tinuturo sa atin doon. Amen? This morning, I want to talk about the Israelites, the Exodus. Alam niyo po yung story na yon? Okay, in the book of course, Exodus, in the Old Testament, we can see these chapters and chapters about kung paano dineliver ng Diyos ang bayang Israel mula sa captivity or mula sa slavery in Egypt at dinala sila sa Promised Land. Pero hindi naging madali ang proseso. Tama? Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Hindi naging madali para sa kanila na ma-achieve nila yung promise ng God. So parang patunay lang sa buhay natin, talaga pag sinabing proseso, hindi talaga madali yan. Sabi mo sa iyong katabi, walang madaling proseso. Okay. Kasi seeking God, baka mamaya yung katabi mo, meron siyang hinihintay, tapos sasabi ng God sa kanya, there is a process. Pero yung kapatid, yung katabi mo, parang nagmamadali. Hindi naging ganun yung Although, dapat short lang yung route nila to Promised Land, pero dahil sila ay makasalanan, naging mahaba yung route nila. Hindi yun magiging focus ko dun yung part ng theophany ng ating Panginoon. So, we know the story, dineliver sila ng Diyos, grabe yung scene yan, nahati, nakalakad sila on dry ground. Pero pagdating nila, doon sa part na ng wilderness na kung saan ay maglalakad na sila, mag-journey na sila into Promised Land, nakalimutan nila kung anong ginawa ng Diyos sa kanila. Makakalimutin. Para yung katabi mo. Okay? Makakalimutin? Paano bang makalimutan yun? Grabe yung ginawa ng God sa Egypt. You can see before your eyes kung paano yung mga plagues na nangyari sa Egypt up to the last point na namatay yung mga firstborn. Up to the last point, nakita nila talagang pinalaya na sila, nakita nila, na-experience nila yun. Pero how come, nakita mo na-experience mo na, still, nag-drop pa rin yung faith mo, nakalimutan mo ang ginawa ng Diyos. Siguro parang truth din yun, na minsan kahit na nakikita mo na-experience mo na ang Diyos sa iyong buhay, pero kung hindi mo yun tinatago, kinikip mo talaga personally sa iyong puso, parang pwede rin mawala din siya at parang isang another memory na lang sa iyong buhay. And nakakalungkot, nangyari sa Israelite yun. And then, doon makita natin ngayon yung theophany na sinasabi natin. What is the meaning of theophany? Okay, basically, when God appears, ito ay mga accounts sa Bible na kung saan ay nakita, na-experience nila ang Diyos. Hindi nila nakita na face-to-face si God, pero alam nila yung nararanasan nila yung clouds, yung fire, yung earthquake, yung atmosphere, na talagang sila ay nagpatira pa, alam nila Diyos yun na nararanasan nila. Amen? Now, fast forward na here in the New Testament, and now today, we know that if there's things like that we can really experience in our hearts, na alam natin, this is supernatural, alam natin, hindi lang to gawa ng tao, then we can continue to say that God continued to appears even up to this moment. Hanggang ngayon, ang Diyos, nararanasan pa rin natin siya. Tama? Sino rito hanggang ngayon nararanasan niya ng Panginoon? Taas ng kamay. Amen. Pero wala talaga makakita ng mukha ng Diyos face to face. Now, in this account, in Exodus chapter 33 and 34, we will see kung ano yung mga bagay na, kung ano muna yung naging kasalanan, ano muna naging punot dulo. And then yung ginawa ni Moses, yung prayer ni Moses, at yung encounter ni Moses. And then later on, ano na yung pangako na binigay ng Diyos sa kanila, nang naranasan ni Moses yung presensya ng Panginoon. You know, whenever you experience God's presence, take hold.
abangan mo sa puso mo because you are going to receive God's promise. Hindi lang niya pinapa-experience ang presensya niya. Meron siyang ibibigay sa iyo. Either healing, either provision, either strength, or either a promise from God para magpatuloy ka sa pananampalataya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So first is our sins. Okay, ating mga kasalanan. The sins. First here is the idolatry. Paano yon? Exodus chapter 32 verse 1, when the people saw that Moses was long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us out of Egypt, we don't know what has happened to him." So clearly, narrative po yan, babasahin natin with literary and some, of course, figurative senses. Sabi doon, hindi nila makita si Moses eh. Sana nga ba? For 40 days and 40 nights, hindi nila makita si Moses. So parang naisip nila, parang meron pa bang Moses? Meron pa ba tayong leader? Nasaan ang Diyos? Di mo isang parang ikaw pag dumadaan ka sa pagsubok, marami kang nararanasan, you experience so many things in your life, you begin to doubt God. Bigla ka nang nagdududa, bigla ka nang nag-iisip, nasaan ang Diyos? Buhay pa ba siya? Or parang meron pa ba siyang ginagawa sa akin? Or baka iniwanan na ako or inabandon na ako ng Panginoon? We can see from here that sin starts when we stop believing in God. Nagsisimula ang kasalanan, nagsisimula ang doubt, nagsisimula ang paggawa natin ng mali when we stop believing in God. Kapag hindi na tayo naniniwala sa Diyos, if we do not believe in God's promises anymore, if we do not believe in the scriptures anymore, if we do not believe the many things God has done before, iniisip mo, ibang panahon na ngayon, Lord. Iba na ang na-encounter ko ngayon, Lord. Ano na ang gagawin mo sa akin? If you start thinking about that, then that's the time you will start sinning. Nagsimula doon ng mga Israelite. Nag-doubt sila. Verse 2, and Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters were wearing, and bring them to me." Aba, nakaisip ang paraan itong mamang si Aaron. Okay? Si Aaron sa Old Testament, hindi si Aaron Balyaser at hindi Aaron Quaresma. Okay, so nag-isip, bigay nyo sa akin ng mga alas nyo. Pupunta tayo kay Papa Pawn Shop. Alam niyo ba, naabutan niyo pa ba yun? Okay. Ang gagawin ay tutunawin. Okay? Tutunawin at ito nangyari, verse 3. So, all the people took off their earrings and brought them to Aaron. Siyempre, gold, limpak-limpak na ginto. He took what they had handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Ay, ayan na. So hindi nila makita ang Diyos, nag-isip sila, gagawa sila ng image na kung saan yun yung kanilang sasambahin. People will always tend to establish an idol in their lives. Ito ang isa sa katotohanan na kailangan nating matutunan. People will always tend. Ang tao, lagi talaga siyang mag-iisip ng ano yung bagay na kanyang sasambahin. Kung ano yung bagay na kanyang susundin. So, dalawa lang po yan. Either you obey God, or you obey the things that you desire. You choose today. Or you evaluate it in your life. Today here, you are there seated. Nakaupo ka dyan. God is speaking to you today. Ano ang mga bagay na iyong sinusunod o sinasamba sa iyong buhay? Dalawa lang naman yan. Either God or another thing in your life. Idolatry is when we worship what is created and not the Creator. Tama? Kasi gumawa sila ng image. So, isang created thing. The moment you worship a created thing, that is idolatry. Because we are called to worship the Creator and not the created one. Ano ba yung mga created things sa iyong buhay? Either yung trabaho, could be family, could be your livelihood, could be your properties, anything na maaaring nagawa ng iyong kamay.
Guard your heart. Do not worship that. Huwag mong ilagak ang iyong buong pagmamahal sa mga bagay na yan. Kasi ang dapat na sinasamba natin, ang nagbigay ng mga bagay na yan. The Creator. Amen? So, as we seek God, let's evaluate these things. Ngayon nananalangin tayo sa Panginoon. Lord, ano na nga ba, kamusta na po ba yung puso ko? How's my heart before you? Am I worshiping my career? Am I worshiping the things that I've established? Or ang heart ko pa din ay nasa iyo pa din? Kasi alam ko sa iyo galing aking career. Sa iyo galing ang mga bagay, mga blessing ko sa Pilipinas. Nakatuon lang ang puso ko sa iyo. Verse 5, when Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, tomorrow there will be a festival to the Lord. Ito pang matindi. So, gumawa sila ng image ng calf. Verse 6, at ang verse 5 sabi niya, tomorrow merong festival to the Lord. Hindi nagkamali ang nagsulat niyan. Ibig sabihin, para sa kanila, this is God. So the next day, verse 6, the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. The same worship na ginagawa nila kay Yahweh ay ginawa din nila sa image na ito. Parang sa panahon natin yun, the same love and passion na dapat sana binibigay natin sa Diyos, pero hindi natin aware, ay binibigay na natin sa mga bagay sa mundong ito, sa mga bagay na pagpapala lang pala, created lang pala. You know the truth behind here? Our sin seems to be right before our eyes until we realize their wickedness before God's sight. Alam niyo ito yung mahirap sa kasalanan. Minsan akala mo yung bagay na ginagawa mo, tama naman. In your own judgment. Parang sa tingin mo, tama naman. Without asking God. Hindi mo dinudulog sa Panginoon, hindi mo nilalapit sa Panginoon. Akala mo, tama naman. Pero the moment na iharap mo sa Panginoon, the moment you consult God, then you will see, mali pala ito. This is not God's will for me. This is not what God wants for me. Amen? Balik tanaw natin ating mga buhay. Let us evaluate these things. Yung mga bagay na pinupurso natin, yung mga bagay na pinapangarap natin, akala natin tama para sa atin. Pero nakulangan tayo sa panalangin. Kasi the moment na dulungan sa Panginoon, meron palang mas magandang plano, meron palang mas magandang gustong gawin ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, the sins, the idolatry, the consequences. Of course, definitely, ang kasalanan ay merong kabayaran. Merong consequences. Sabihin niyo, consequences. Okay. Verse 7, then the Lord said to Moses, go down because your people whom you have brought up out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and said, these are your gods, Israel, who brought you out of Egypt. Grabe. Nasabi kagad nila, ito ang Diyos na nagligtas sa atin sa Ehipto. Can you imagine that? Alam nyo, kung titignan yung verse niyan, this is still between God and Moses. Nasa mountain pa rin sila. Kahit na hindi ba bumababa si Moses, sinabi na kagad ng Diyos sa kanya kung ano yung nangyayari sa kapatagan. Imagine niyo po ulitin ko. Kahit na doon pa lang si Moses sa mountains, sinabi ng God sa kanya, ang aking bayan nagkakasala na sa aking harapan. I can just imagine si Moses, yung shock niya, narinig niyang yun. Why? What happened? Iniwanan ko sila kay Aaron. Iniwanan ko sila sa mga leaders ng clans nila. Sabi ng God sa kanila, they have turned against me. You know, nothing is hidden before God. Walang may tatago sa Diyos. One thing's for sure na na-witness ni Moses ngayon. Na kahit na nandun siya sa taas, okay, tinitake niya yung mga commandments, iniisip niya, ina-analyze niya yung gagawin sa bayan ng Diyos, then all of a sudden, God will say, anak,
rose up, tumayo ka, nagkakasala ng aking bayan. Nothing is hidden before God. Mga kapatid. Amen? Not to scare you, pero this is the truth. Wala tayong may tatago sa Diyos. When no sin is hidden before God, you revere God. For you know that you cannot hide things from Him. Pag alam mong walang may tatago sa Diyos, magkakaroon ka ng banal na takot sa Kanya eh. Kasi alam mong wala kang maitatago sa Kanya. Kaya mong itago yan sa kaibigan mo. Kaya mong itago yan sa BFF mo. Kaya mong itago yan sa asawa mo. Kaya mong itago yan sa mga anak mo. Di ba? Kahit mo mag-pretend lahat-lahat, pero hindi mo yan maitatago sa Diyos. Amen? So, kailangan mag-isip tayo. What are those things na kailangan natin isuko sa Panginoon? Equally, when people do injustice to you, eto naman yun, ito yung pangako ng Panginoon. Kung dito titignan to when people do injustice to you, you trust God, for you know that He will judge the person who did wrong to you, even it was done in secret. Sa Tagalog, kahit na may, kumbaga may ginawa sa'yo na hindi maganda, may ginawa sa'yo masama, at walang nakakaalam nun. Sabi mo, Lord, minsan kasi di ba tayo mga Pilipino, alam natin yung kahihiyan. Di ba? Sabi niyo kahihiyan. Dahil sa, alam natin, ayaw nating mapahiya sa ibang tao, tinatago na lang natin yung mga maling nagagawa sa atin. Hello? Pero meron tayong boundaries dyan if that is against the law, if that is a crime, if there's punishment according sa batas, hindi natin dapat itago. Tama po? Parang lalaking mata ko. Pero hindi yun. I mean, dapat yun, straightforward tayo doon. Pero, kahit na minsan, yung isipin mo, papatawarin ko na lang siya, okay, pipigit ko na lang ang mata ko, kumbaga, hindi ko papansinin. God saw that. And God will bring justice. God will bring justice. Kasi ang Diyos nakikita niya ang lahat. Verse 9, I have seen these people. The Lord said to Moses, they are a stiff-necked people. Sabihin niyo nga, stiff-necked. Okay. Now leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them, that I will make you into a great nation. You know, God is displeased with a stubborn heart. Pag sinabing stiff-necked, yung stiff-necked, di ba, ikaw, yung parang naranasan mo tuwing umaga, step-neck. May step-neck ako. Baliktad, stiff-neck. Ay ba, yung masakit. Pag meron kang yung leg mo masakit, hindi mo maipaling, di ba? So saka asan yung ulam? Alam natin yan, di ba? Para ka ng robot. Okay. Tapos maya may mga haplas na. Sana. Okay, so stiff-necked, ibig sabihin, hindi sumusunod. Yung mukha, yung ulo. Parang ganun yung kanyang bayan. Hindi sumusunod sa kanyang utos. Ang equal na word dyan is stubborn. Ano yung Tagalog ng stubborn? Okay, sa Tagalog kasi natin, matigas ang ulo. Kasi dito stubborn heart, so matigas ang puso. Ang hirap sa Tagalog naman yun, di ba? Hindi tayo mga Pilipino, ulo ang ating paboritong subject Pero alam natin yon, may katigasan, hindi sumusunod. Tama? Pinayuhan na, sinabihan na, pinaalalahanan na, yun pa rin ang ginawa. Ha? Huwag mo na titignan yung katabi. Okay. Pero alam mo yon, nag-advise ka na, nagpayo ka na, itong dapat mong gawin. Ito ang dapat nararapat. Ito ang tamang gawin. Magbago na dapat. Okay? Huwag mo nang gawin yun. Huwag ka nang bumalik sa dating iyon. Huwag ka nang bumalik sa relasyon o sa desisyon na yun. Pero stiff-necked, okay, stubborn, ganun ang kanyang bayan, ganun ang Israel. And I hope, as we seek God, mag-repent tayo kung ganun tayo.
Ilang beses ka nang winarningan ng Diyos. Ilang beses ka nang sinabihan ng Panginoon. Hindi ka pa rin nakinig. Kaya naman, kaya sabi ni God doon sa verse na yon I will consume them with anger. Verse 19, when Moses approached the camp and saw the calf and dancing, his anger burned and threw the tablets out of his hands, breaking them to pieces at the foot of the mountain. Sabi nila, ito ang first time merong nasirang tablet. Okay. Sa galit ni Moses, binato yung tablet dun sa golden calf. Sad to say, wala pang service center nun. Kaya si God gumaulit siya in chapter 35 na yon. So, alam niyo, gusto ko lang itong daanan. God's leaders are spiritual leaders. Kasi seeking God tayo eh. God's leaders are spiritual leaders. Their utmost concern is the people's spirituality and relationship with God. Sa mga DGheads natin nandirito, sa mga ministry heads, sa pastoral staff, and even the pastors here, mga leaders po yan. Okay? Yan ang in-appoint ng Diyos para tayo ay alagaan. So makinig kayo sa kanila pag pinagsasabihan din kayo. Tama? Tama po. Okay? Kung katabi mo yung DGhead o leader, ngitian mo lang siya. Okay? Pero kung hindi, sabi mo sa iyong katabi, makinig ka. Pag pinagsasabihan ka. Di ba? Ano yun, quotation yun ni Pastor Vlad Sabi niya, if I cannot correct you, I cannot cover you. Kinuha ko lang sa kanya. Totoo naman yun. If a leader cannot correct you, that leader cannot cover you. Hindi ka kayang protektahan, or spiritually speaking, hindi ka kayang protektahan ng taong yun. Kapag hindi ka makikinig sa kanyang correction. So si Moses, yung kanyang concern. Kaya mga DGheads, okay, paalala natin ating mga members. And mga members, makinig tayo. Amen? Amen? Amen, mga children? Amen. Verse 25. Moses saw that the people were running wild and Aaron had them getting out of control and so become a laughing stock to their enemies. Nakakalungkot. Alam niyo, nangyari din dito, nagsasayaw sila, parang naging piyesta, kalasingan na rin, drinking wine, and out of control na. There is really anarchy. And so, he stood at the entrance of the camp and said, whoever is for the Lord, come to me, and all the Israelites rallied to him. Okay. I-skip ko na yung a few slide kasi kwento ko na lang. Ang nangyari na dyan, pinarusahan sila ng Diyos. Yung mga Levites na yan, na hindi sumamba dun sa Diyos-Diyosan, kinuha sila ni Moses. Ito, honest ang Bible dito, kinuwento talaga to. Sabi niya sa mga Israelites, kumuha kayo ng sword. At lahat ng mga sumamba sa Diyos-Diyosan na yon, 3,000 yon, 3,000, ay pinatay nila that day. Ilan ang mga Israelites during that time? Sabi ng mga scholars, 500,000, sabi nila 400,000. May nagsabi 1 point something million. Pero siguro close to 1 million, parang yun yung average. About 3,000 people that time na nagpasimuno at talaga nagstay talaga doon, nag-run wild, drinking, and so many lustful things na ginawa nila sa harapan ng calf, pinurusahan sila ng Diyos. May consequences po ang ating mga pagkakamali. Hindi po natin yun may tatago. Sin has consequences. Hindi natin yun matatakasan. Kapag ikaw, last week, sinishare ko about discipline. When God comes and discipline you sa kasalanan ang iyong nagagawa, makinig ka. It's time for you to be corrected and follow God because sin has consequences. Amen? Now, let's go to the promise of God, God's glory. God's glory. So ito na siya. Daanan muna natin yung kay Moses, yung naging intercession. Are you still there? May natutunan po kayo? Okay. God's glory. First is the intercession. The intercession of Moses. Chapter 32, verse 11. But Moses sought the favor of the Lord his God,
He said, "Why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand? Why should?" The Egyptian says, "It was the evil intent that he brought them out to kill them in the mountains and to wipe them off the face of the earth. Turn from your fierce anger and relent and do not bring disaster on your people." Ito na si Moses. Nanalangin na siya. Alam niya galit na galit ang Diyos sa kanyang bayan. Pero kahit na galit ang Diyos, siya ay nanalangin. Panginoon, kung meron akong pabor sa iyong harapan, wala akong hinihingi para sa akin. Ang hinihingi ko para sa iyong bayan. Maari ba, kung sila ay, pwede po ba, ganun ba ang mangyayari na nilabas mo sila sa Egypt para, yun yung term ha, para patayin mo lang kaming lahat? Sinasabi niya na ganun ba yun? Di isipin na lang ng mga surrounding nations, grabe ang Diyos na Israel na sila ay winasak at dinestroy na from the face of the earth. Now, itong bagay na ito, highly sensitive ito para sa mga nag-aaral ng Bible. Kasi, unang-una, alam yun ng Diyos. Okay? Pangalawa, hindi naman talaga ganun ang Panginoon. Ang Diyos, hindi siya yung mapangusga. Hindi siya yung nagpaparusa lang basta-basta. Hindi siya yung parang berdugo o talagang masamang Diyos. Pero merong tinuturong Panginoon sa kanyang bayan at kay Moses patungkol sa sino siya na dapat nilang matutunan. Una-una, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kung gusto mo, ikaw ay makalapit sa Panginoon, makapanalangin. At kung meron kang pinapanalangin na gusto mo, na alam mo, at kailangan tugunin ng Panginoon. Isa lang ang sa mga tatanda mo sa iyong buhay. Mamuhay ka ng nasa kalooban ng Panginoon. Ang iyong kasalanan that will stand between you and God, yun ang magiging hindrance. Sabihin nyo nga, hindrance. Yun yung magiging hindrance mo sa iyong mga panalangin. But if you repent of your sin at pag sinuko mo yun sa Panginoon, papatawarin ka ng Diyos. Tandaan mo natin sa intercession. Intercession is a prayer on behalf of someone or a group of people. So, kaya si Moses, siya ay nanalangin para sa kanyang bayan. Verse 13, "Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self." Nangako ang Diyos. Remember. Ang Diyos ba nakakalimot? Ang Diyos ba nakakalimot? Ito ulit to, sensitive word ulit. If you're studying the Bible, paano mo masabing, Lord, alalahanin mo ang mga pangako mo? Hindi naman nakakalimutan ng Diyos yun. Tama? Pero, ito na lang, maintindihan ninyo, ito na, nasasabi na to ni Moses kasi meron na siyang deep intimacy with God. That even his own words, yung human words niya, ay openly at kaya niyang nai-express sa harapan ng Panginoon. Actually, that remember ay hindi naman para sa kanya. Hindi para sa Diyos, para sa kanya. Minsan ang mga sinasabi mo sa panalangin, hindi naman para sa Diyos, kundi para sa iyo, para marinig mo ang iyong sarili. Tama po ba? Alam na ng Diyos ang iyong panalangin, tama? Pero bakit pa niya sinasabing sabihin mo ang panalangin mo? Hindi lang para marinig niya, kundi para marinig mo rin yung sinasabi mo. And from there, you will realize, ito ang aking panalangin, ito ang aking pangangailangan, ito yung kailangan kong idulog sa Diyos. That is why intimacy with God develops faith and confidence in Him. If you continue to seek God, you will develop intimacy with Him. At sa intimacy na yon, yung laman ng iyong puso, yung mga sinasabi mo, alam mo na iba na siya. Hindi kayo nahihiya. Hindi kayo parang palayo sa Diyos. Hindi kayo parang reserve, hindi. Very open ang iyong puso, kinakausap mo talaga siya. Just like pagkausap mo sa isang magulang.
Just like pagkausap mo sa iyong kaibigan. Of course, merong paggalang. Pero alam mo, ramdam mo sa iyong puso na malapit siya sa iyo. At anuman ang nararamdaman mo, straightforward sinasabi mo sa Kanya. Develop this kind of intimacy. Just like what happened and kung ano yung pinakita ni Moses. And then the Lord relented and did not bring on His people the disaster He had threatened. Nakinig ang Diyos, pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Moses. Nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin? Amen. As you seek God, believe in your heart, God listens to your prayer. Amen. Kung ano man yung mga pinapanalangin mo para sa iyong family, kung ano yung pinapanalangin para sa iyong asawa sa Pilipinas, kung ano yung pinapanalangin para sa iyong mga anak, ikaw pala ang intercessor nila. Ikaw ang intercessor ng family mo. Sino rito intercessor siya ng family niya? Sino rito siya ang nananalangin para sa kanyang asawa, kahit na hindi nagpe-pray? Kahit yung alam mo, nag-pray ka na ba anak? Opo, mami. O, sige nga, pray tayo, video call tayo, pray tayo. Nakapikit lang, mga ganun-ganun. Kahit na ganun, masaya ka na, at least nakaka-join siya sa panalangin, tama? Pero pagkababa ng phone, end ng call, ikaw pa rin yung nandun, ikaw yung luluhod. Ikaw pa rin yung mananalangin para sa iyong pamilya. That's the work of an intercessor. And God listens to the intercessions of His people. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. God's glory and the goodness of God. This is the last part. Please bear with me. Meron ba kayo natutunan? Hinihimay-himay natin yung account, ano? Eto na. God's glory and the goodness of God. This is what excites me most. Chapter 33, verse 12. Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead these people." So ito na. Hindi na wawasakin ng Diyos sa kanyang bayan. Si Moses, nanalangin pa din siya. No, never stop praying eh. Hindi siya, alam niya, makakalapit pa rin sa Panginoon. Hindi yung after ng one prayer request, sige Lord, see you na lang next month. Hindi. Ang mamang Moses, lumapit pa din. Meron pa rin siyang panalangin. Ano kasi yon? Hindi ko na lang binanggit kanina, sa chapter 32, ang sabi ng God kay Moses, I will send my angel to you to guide you. Si Moses, bagamat may angel na kasama ang bayan niya, medyo nalungkot siya doon. Di ba? Sino dito parang tuwan-tuwa kayo, meron kayong angel, no? Yung angel na inisip mo, boyfriend mo yun. Ibang angel pa lang pinag-uusapan. Pero, sabi ng God sa kanila, sabi ng God kay Moses, I will send my angel. Si Moses, nanalangin ulit siya. Anong panalangin niya? But you have not let me know whom you will send with me. Yung para sa pelikula, yung angel siguro nakikinig kay Moses. Oh? Tinanong ni Moses, sino, God, Elohim, sino ang ipapadala mo sa amin? Siguro yung angel sabi, yung parang mga meme lang sa Facebook. Di ba ako? If you look at this attitude, you have said, I know you by my name and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your way so that I may know and continue to find favor with you. Ito lang yung tanong dyan. How much do we desire God more than anything else? Ito na kasi yung tinutumbok ng verse na yan. Para kay Moses, yes Lord, thank you po sa angel. Pero Lord, ikaw talaga ang gusto naming kasama. It's you, O God, that we need. Even if the things around us seem to be appealing and sufficient. Kahit ba sabihin mo na yung sa paligid mo, okay ang lahat, ang ganda ng mga nangyayari, pero alam mo, hinahanap mo pa rin ang Diyos. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo kaming ialis sa lugar na ito. Sino ito nanalangin gano'n? Lord, kung hindi mo ako sasamahan next year, Lord, ano na mangyayari sa akin? Lord,
magre-renew ako ng contract, pero kung di mo ako sasamahan sa trabaho ko, Lord, hindi ko alam anong mangyayari sa akin. Lord, uwi na ako ng Pilipinas, magpo-for good na ako. Lord, kung hindi mo ako sasamahan, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Sino ganun manalangin? Napaka-importante kay Moses na samahan siya ng Diyos. Dapat importante para sa atin na samahan tayo ng Panginoon. God's presence in your life is irreplaceable. Walang kapalit ang presensya ng Diyos. God's presence in your life is what distinguishes you from the believing and the world. Alam mo kapatid, yung presensya ng Diyos sa iyong buhay, yan ang nagiging kakaiba sa iyo at sa mundong ito. Yung presensya ng Diyos na dala-dala mo. Yung presensya ng Diyos na nasa iyong buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And then sabi ni Moses, then Moses said, "Now show me your glory." In verse 19, and the Lord said, "I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence." Verse 18, balikan ko lang. Sabi ni Moses, "Now show me now your glory." Para sa mga nag-aaral ng Bible, gusto ko lang kayong ituruan dito. Bakit sinabi ni Moses na, "Lord, show me now your glory"? Kasi previously, ang pangako ng God kay Moses, I will send my angel and i-bless ko na lang kayo as you go. Ang pick up ni Moses doon, sasamahan sila ng Lord in the future. Kaya binanggit ni Moses yung verse 18 na, "Lord, show me now your glory." Ang prayer ni Moses, "Lord, samahan mo na kami ngayon. Ngayon na, Lord, we want to experience you now." Ito ang gusto kong iwanan sa inyo ngayon, as you pray to the Lord, as you come to God in prayer. You don't have to wait for the coming year or for the coming months na, "Lord, ma-experience kita in the future." Ngayon pa lang, you want to pray, "Lord, show me now your glory." Lord, ngayon pa lang, ma-receive ko na sa heart ko na, "Lord, alam ko, sinasamahan mo ako. Sinasamahan mo ako." I will jump to the verses. As I look at this, gusto ko lang ibigay yung promise ng Panginoon. The promise of God, which is the presence of God. Nasabi ng Bible, verse 14, "Then the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest." As you seek God this year or in the coming years, next year or kailanman, remember to go with God. And go when God goes. Go with God. Kung saan ka nililid ng Lord, kung saan ang pangako ng Panginoon, go. Huwag kang kabahan, huwag kang matakot. Basta kasama mo ang pangako ng Diyos, kaya kanyang ingatan. Ang Lord ang bahala sa iyo. Now, wag yung word na bahala, hindi yung negative. Sa Filipino culture, bahala, ibig sabihin, wala lang gagawin. Pero sa pananaw ng scriptures, pag sinabing Lord, ang Lord ang bahala sa iyo, ang mag-iingat sa iyo, He has everything for you. When God goes, you go. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Let's all rise. Verse 14, ang sabi doon, ito yung magiging prayer natin this morning as we come to God in prayer. Verse 14, the Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Sabihin nyo nga, rest. Sino rito gusto niya ng rest? Sino rito parang kulang yung isang Sunday, isang araw para sa rest? Taas ang kamay. Sino rito gusto niya everyday, gusto na lang niya mag-rest? Ayaw na magtrabaho. Sino rito gusto niyo nakapag-rest siya pero kumikita pa din siya? Kung saan man yon, sabihin niyo sa akin, gusto ko rin yon.
One thing's for sure, gusto ko iwanan sa inyo to. My presence will go with you and I will give you rest. Alam niyo ibig sabihin ng word ng rest? This is the last one. Yung rest dito ay pag nakapasok na yung bayan ng Israel sa promised land. That's the time they will enter into rest. Sa ating mga buhay, when we ask, Lord, help me to enter my rest. Ibig sabihin, Lord, help me to receive what you've promised for me. Pag na-receive mo na yung promise ng God, that is God saying, God leading you into that rest. Sino rito gusto niyo yun? Lord, ang dami kong struggle sa paligid ko, sunod-sunod yung problema. Gusto ko, Lord, ng kapahingahan naman sa aking puso. That prayer, ibig sabihin siya, sabi mo, Lord, kung ano yung mga pinangako mo sa akin, Lord, I pray, maranasan na po ngayon. Maranasan na ng mga anak ko, maranasan na ng mahal ko sa buhay, maranasan ng asawa ko. Lord, I want your rest. I want your rest for me. So this morning, we're going to pray to the Lord right now. Is that you experience God's presence in your life. Maranasan ninyo yung presensya ng Diyos sa inyong mga buhay. At pangalawa, to enter into rest. Not to rest in as if walang ginagawa sa buhay, kundi rest na kung saan ma-receive mo yung mga pinangako ng Diyos para sa iyo. I know marami kayong pinapanalangin sa Panginoon, marami kayong dinudulog sa Kanya. Ang panalangin natin ngayong umagang ito, ang Kanyang dakilang kamay kumilos sa ating mga buhay at maranasan po natin yun. So we worship the Lord. Just sing this song, Sokdulang Biyaya. It's going to come to God in prayer. Hallelujah. Come on, worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Come on, worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Once again, let's worship Him. Ang walang Patuloy tayo dumulog sa Panginoon. Hallelujah. walang salang manunubos na umaunang parusa nararapat sa akin. Give you praise, oh God. Hallelujah. At
Hallelujah. Thank you, Jesus. ang iyong katwiran. Hallelujah. Ako'y patawarin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yakap mo Oh God. Come on, worship Him. Hallelujah. ibig mo. Hallelujah. Kayang Thank you, Jesus. saan. Oh, Hallelujah. ng katarungan Hallelujah. at katwiran. Hallelujah. Kahit minsan di Thank you, Jesus. nahiran ang kabanalan, kaluwalhati. Oh, we give you praise, oh God. Salamat sa sukdulang biyaya. Come on, give Him praise. Hallelujah. Call upon God. Pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit Hallelujah. pa sa buhay ko. Thank you, Jesus. Salamat sa Thank you, Jesus. Hallelujah. biyaya mo. Hallelujah. We give you praise, oh God. Salamat sa sukulang biyaya mo. Let's all come to God in prayer right now. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kung sino man po sa ating kalagitnaan ngayong umagang ito, ang meron siyang pangangailangan sa Panginoon. And he has a prayer request. He has something for his family. He has something personally in his life right now. Meron kang dinudulog sa Panginoon. Meron kang hinihingi sa Panginoon ngayon. Whatever it is, I'm inviting you to raise up your hands right now. Itaas mo lang sa Panginoon. Tayo lahat ay mananalangin. If there's somebody who is asking for a healing, kagalingan mula sa Diyos, just raise up your hand right now in Jesus' name. If you are asking God to intervene sa iyong pamilya, isang malaking problema inyong nararanasan, at tila baga wala kang lakas o talino para lagyan to ng solusyon, let's raise up your hands to the heavens right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Yes, come on, just believe in God. Just raise up your hands right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Right now in the name of Jesus. Oh God, oh God, oh God, oh God. Elohim, oh Yahweh, the great I am. We call upon your name, oh God, in Jesus' name. And just like, oh God, in the days of Moses, that you've appeared before your servant, oh God. Lord, just like, oh God, in the days of the Israelites in the wilderness, na nagpakita ka sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus. Right now, oh God, we believe, oh God, we pray right now in Jesus' name, that, oh God, you will appear before your people, oh God, right now. In the name of Jesus, ang iyong mga anak, oh Diyos, na nakataas ng kamay, Lord, right now I declare, oh God, for your appearance, for your power, for your miracle, oh God, in the name of Jesus. I pray for your intervention. I pray for your miracle, oh God. In Jesus' name, Lord, ano man, oh Diyos, oh God, ang kanila mga pangangailangan sa kanila mga buhay. Lord, ano man ang sitwasyon sa kanila mga pamilya, Panginoon. O Diyos, O God, ang dalangin namin, Panginoon, O God. Hindi po maiksi ang iyong kamay, O Diyos, para iabot sa kanila, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O Diyos, O God. You are the miracle-working God. In the name of Jesus, ano man, O Diyos, O God, ang mga hadlang sa aming mga panalangin, Lord, we lay down before you, O God, whatever sin,
whatever hindrance, oh God, we lay down before you, oh God, in the name of Jesus. Oh God, listen to the cries of your people, Panginoon. Come on, just cry out to God. Just believe in your heart. Lahat ng binibigay mo sa Panginoon ngayong oras na ito, God is listening to you. God is listening to you right now. Just believe in your heart and entrust it to the Lord right now in Jesus' name. Oh God, in the name of Jesus, even those people at the back, oh God, everyone here in this sanctuary, oh God, even those in the overflow room, Panginoon, oh God, in Jesus' name, forgive your people of their sins. Forgive us all, oh God. Forgive us all, O Lord. Hallelujah. Nothing is hindered from you, O Lord. Wala kami may tatago sa iyo, O Diyos. Ang tandalangin namin, Ama, let your goodness pass before us. Let your goodness pass before our families. Let your goodness pass before our situation, O God. Gaano man ito, Diyos, ka-desperate. Gaano man ito, Panginoon, ka-imposible, Panginoon. Oh God, pass before your people, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, just receive it in your heart. Receive it by faith. Hallelujah. Oh God, we release your healing. We release your favor. We release your miracle, oh God. We release your mighty hand, oh God. We release your favor, oh God, upon your people. We release your presence upon your people, oh God. In the name of Jesus. Come on, let's all worship Him. Hallelujah. Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo. Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa Hallelujah. sundulang biyaya mo. Come on, once again, we're going to pray again. I can sense God's power. I can sense God wants to continue to send His power right now. Pwede bang hawakan yung balikat ng inyong katabi? Can you hold the shoulder of your brother and sister sa iyong katabi right now? And we're going to pray right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Once again, oh God, in the name of Jesus, as we have gathered here right now, Panginoon, come on, pray for the person next to you. Release a prayer for that person. Hallelujah, hallelujah. Right now in Jesus' name. Lord, we pray, Father God, for your power. We pray for your grace, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, right now, show us your glory, oh God. Show us your glory, Lord. Show us your glory, oh God, right now in Jesus' name. In the name of Jesus, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, oh God, in Jesus' name.
Yes, oh God. Show us now your glory. Show us now your glory. Show us now your glory, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Touch each and every one of us. Touch each and every one of us, oh God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, give me praise. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Once again, God's people's voice alone. Hallelujah. Let's sing again the chorus of this song with God's people's voice alone. Hallelujah. Amen. Thank you, Father God, for the things that you have done, Lord, today. Selyo mo, O Diyos, O God, mga bagay na ginawa sa iyong anak. We can sense, O God, there's your power, O God, released today, O God. Meron kang ginawa sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. If you have your communion elements with you, taas po natin ang ating mga communion elements. If you need a communion element, just raise up your hand and the usher will come to you and assist. Hallelujah. Taas po natin ang mga tinapay. As we raise up the bread, let's pray. Father God, we come to you, Lord, in this communion service, O God, with our hearts surrendered to you, our lives laid before you, O God. And we know, O Lord God, the great assurance of your presence is our Lord Jesus Christ, who died on the cross for our sins, forgave us, and gave us eternal life as we believe in Him, and rose from the dead, promised us resurrection that we will enjoy forevermore. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus, for this bread symbolizes your body, nailed on the cross for our sins. And we claim your promises that by your stripes we are healed. And through this communion, we declare our healing, our physical healing, our spiritual healing in the name of Jesus. We take this, we give thanks in Jesus' name. Amen. Kainin na po natin ang tinapay.
Yes, I'll raise up the juice. In the same way, our Lord Jesus, on that night at the Last Supper, He raised up the cup. He raised the cup and said, "This is my blood. Take this, drink this in remembrance of me." Lord, in the name of Jesus, as we continue to do this, O God, patuloy namin inaalala na muli kang babalik. Muli kang babalik para sa amin, Panginoon. And as we wait for your promises, O God, for that great promise, for that great hope, we'll continue to celebrate communion. We'll continue to drink of this, O God, in remembrance of you. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. And as this blood symbolizes your blood, giving salvation, we declare your salvation, we claim your salvation for our families, kaligtasan na aming mga pamilya, mga mahal sa buhay. At sila din ay kikilala sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Let's drink the juice. And so I'll pray, Father, we thank you, Father God, for this day. Thank you for your goodness. Thank you for your presence. Thank you for your power. Thank you for your grace, oh God. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, makakaupo na pong bawat sa po sa atin. Yeah, thank you, Mr. Alex. Can we just say hallelujah once again? Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Maraming salamat po, Pastor Alex, for that very encouraging word na amin po natanggap. Na-remind lang po ako dun sa, for today, no, yung kanta pong, I don't even know this song, Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. And tunay nga po na theophany, when God appears, yung presensya ng Diyos, na lahat po ng kanyang promises, protection, kapayapaan, nagiging totoo lamang sa presensya niya. Amen. And as we move on po sa ating tithes and offering, no, I just want to read out this verse. Sabi po sa Luke 6:38, "Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." And as we give our tithes and offering po, no, today, i-declare po natin na, Lord, we surrender these tithes. Ito pong offering ay para sa iyo. At kung ano man po yung pinagdadaanan nyo, ano yung pinagpipray nyo, magtiwala po tayo na si Lord po ang magpo-provide nito sa atin. Sa ating buhay, sa ating po mga pamilya. Hindi lamang po financially. It could be strength, it could be your emotional po. And overall, Lord, yung pangangailangan po natin, bawat isa. Shall we pray? Panginoong Jesus, maraming salamat po. Ito pong aming pagbibigay ng aming tithes and offering. Ito po ay para po sa inyo. Para po sa inyong ministry, the expansion of your kingdom. Lord, hayaan niyo lamang, Lord, na as we give, we will give faithfully, we will give with a cheerful heart, O God. At alam namin, Lord, na as we surrender this area of our lives to you, kayo po ang magbabalik po sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat, O God. Sa inyo po namin binabalik lahat ng papurit po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may now give your tithes and offering, and wala naman po tayong major announcement. Just reminder, our Wednesday prayer meeting is ongoing via Zoom po. And of course, we want to welcome our first-time guest. Ayan, asa po yung mga first-time guest po natin? Kaway-kaway. Kaway-kaway po, ayan. Pagkatabi nyo po sila po ibatiin nyo at sabihin nyo po sa kanila, we're glad that you're here. Ayan, we would like to give you some token of appreciation. So, dun po sa mga nag-invite, please bring them later on sa ating pong overflow room. Meron pong mga ushers na magbibigay po ng goodie bag. Meron pong lamang Bible at yung brochure po natin that has all the details po sa ating pong church activities, services. And even yung poster po natin sa labas, meron po siyang QR code that when you scan it, it will lead you to the Facebook page, Instagram page, at ating pong YouTube channel. So kung may na-miss out po kayo mga services that you want to watch and sa inyong pong mga tahanan, pwede nyo po siya panoorin in your own time. So once again, thank you po FTG sa ating mga first-timers. We're glad that you're here. And to formally end our service po, may I call on Pastor Alex para po sa ating benediction. Pastor Alex, please. Sige po tayo lahat tumayo.
Praise God. Sige po, shall we all raise up our hands to the heavens right now and receive the Father's blessing? Hallelujah. We declare these verses in Hebrews chapter 13, verses 20 and 21. It's our prayer for each and every one of us. Salamat po, Panginoon. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, to whom be all the glory forever and ever. May the Lord bless you and keep you and shine His face upon you, and may the Lord give you peace. Thank you, Father God, for this day. Thank you for your grace and goodness. For thine is the kingdom, the power, and the glory, both now and forevermore. Everybody say and agree, Amen. Amen. God bless you all. See you next week. Salamat po. Bye everyone.